Tapos napapansin ko dito sa ano natin, lugar natin, no? Bakit yung mga hindi ko question na, pero kasi dapat, di ba, pag nag-anak ka, dapat financially ready ka. Pero nangyari nang nangyari. So, naiiwan lang yung anak sa bahay. Tapos yung parents, nagtatrabaho both. So, meron akong mga advisory, umuwi ng bahay. Mag-isa, wala silang aabutan ng parent. Nasa kanila yung susi, sila mag-aalaga ng kapatid buong araw. Uuwi lang ang nanay at tatay sa gabi. So mahirap din talaga, hindi natutukan ang bata. Nung bata pa lang, hanggang ngayon. So ano kaya yung comment niyo doon? Kasal, pwede ba nating i-blame yung parents? No po, sir. Sir, tama po na dapat po maging stable po tayo sa financially natin kasi siyempre po, bago po tayo humantong po sa posisyon na ganyan, dapat po alam po natin kung paano po natin ma-handle yung sitwasyon. Pero depende naman po yun kung siyempre kapag na-abuse ka po or na-rape ka po, siyempre po, magpa-abortion na po gano'n. Kasi, katulad po na sinabi ni Faith po, na hindi pa po fully develop yung bata. So, yung baby. So, pwede pa po siya ipa-abortion. Meron akong mga nakakausap na parents eh. Hindi ko matansya sa kalooban ko kung i-blame ko pa ba itong tao na to kasi nag-anak nang walang kapasidad financially, emotionally. Like, meron akong isang parent, sabi niya, "Sir, ida-drop out ko na si ganito." Kasi, ang kulit niya, hindi ko na makontrol. Sabi ko, ang bilis niya mag-decide na i-drop out na agad yung anak niya. Wherein ako, as advisor lang, talagang gusto kong ipagpatuloy ng bata. Kasi fourth quarter na eh. Sir, excuse po. Yes, sir. You have the right naman po na i-judge yung parent kasi tama nga naman po na bakit ka mag-aanak kung hindi ka financially stable. Excuse po. Sir, tama lang po ba makasagot ang magulang pag pag meron ka pong point na para sumagot po sa magulang? Pero ayusin yung tono. Dapat, kasi mahalaga, hindi lang yung message eh, pati yung tono. 'Di ba? Hindi mo mapapa-deliver yung message mo correctly kapag ka wala sa... Pero minsan po kasi sir, napapasagot po talaga ako. Parang napapasigaw po talaga ako. Eh, okay lang si teenager pa kasi kayo eh, mahirap. Naiintindihan ko yan kasi dumaan din ako dyan. Mahirap, di ba, sa Inside Out na movie. Ang hirap i-regulate ng emotions pag teenagers pa. Pero as you grow older naman, natututunan nyo namang i-regulate yan, yung emotions nyo. Lalo na yung... Minsan po kasi po, tama lang po ba pag pinapagalitan po ako, lumalabas na lang po ako ng bahay, tapos pupunta po sa court, maglalaro ganun. Ako hindi pa, kasi hindi ako parent eh, kaya hindi ko masabi, hindi ko alam yung pakiramdam ng wino-walk outan ng anak. Pero as a teacher, hindi okay sa akin yun na ma-walk outan ng isang student. Student pa lang ha, lalong-lalo na pagka-anak ko talaga. Talagang masasaktan ako. Pero sir, kasi sabi po ng iba po sir, mas piliin pong lumayo pag pinapagalitan para hindi na po mas lalong tumas yung pag-away po. Sir, pwede po magsalita doon sa sinasabi niya. Sige na. Kasi katabi ko po yung mama ko, nakikinig siya. Andiyan pa. Hello, mami. Lalaki. Kasi, Ayan, mami, si mami. Kasi siya ang mas nakakaalam kasi parent siya, si mami. kasi Ano po siya magsalita? Sir, good evening. Good evening po. Oo, para sa akin kasi bilang magulang, yung sinasabi nilang pag pinapagalitan ng anak is tatalikuran ng magulang. Kabastusan ho yun sa magulang. Tama. Hindi dapat gawin ng isang estudyante o ng anak at talikuran ng magulang. Kailangan kung ano man yung sabihin ng magulang, tanggapin.
excuse lang po Pero minsan po kasi mga nasasabi po na kasi ng mga magulang parang nakakasakit po. Pero mas pinipili po namin lumayo kaysa sa sumagot na po. Hindi. Pero- Ang sa akin naman kasi bilang magulang, kasi hindi magsasalita ang magulang sa anak kung halimbawa ikaw, sumagot ka sa magulang mo. Di ba? Siyempre, mali yun. Siyempre, kaya nakakapagsalita ang magulang sa anak kasi kasalanan din ng bata. Ako. Di ba? Pero kung ako sa inyo, huwag niyo tatalikuran ng magulang. Bilang magulang, kailangan niyo tanggapin. Masakit man o hindi, yung sinasabi ng magulang para sa anak, is para sa inyo yan, hindi para sa amin. Ako. Sino ba ang tutulong? Halimbawa, may mangyari sa inyo. Sino ba ang sisisihin ng ibang, halimbawa, yung ibang tao? Sabihin, pinababayaan yung bata, nasa kalye. Eh kung may mangyari, syempre, magulang ang nakakano doon, di ba? Ako. Ako. Yun ang para sa akin. Kasi, Thank you po. iba kasi yung ano ng mga bata ngayon kaysa noon. Kasi noon, ang mga bata kasi may takot sa magulang. Ngayon kasi parang wala na eh. Opo. Kahit anong sabihin ng magulang, binabaliwala ng anak. Diba? Minsan meron diyang bata na halimbawa, pinagalitan mo, ayaw tanggapin yung sinasabi ng magulang, lalayas na lang. Siyempre kaming magulang, kahit sabihin mo, kung ayaw mo makinig sa magulang, lumayas ka na lang. Ang gagawin naman ng bata, lalayas. Hindi yung tama. Hindi gumaulit. Ulit pa noon. Ha? Ito, kaklase ko po. Kahit anong gawin, lalaki man o babae ang anak. Halimbawa ako, babae man o lalaki ang anak ko, once na pinagsabihan ko, hindi dapat lalabas o lalayo. Kailangan pakinggan din yung side ng magulang. Hindi magagalit ang magulang kung tama ang ginagawa. Tama? Ako. Yun lang ang para sa akin. Thank you. Para sa iyo, Ayun. sir, ano masasabi mo? Okay, thank you, Mami. Hindi ko masagot yan, Naki, kasi hindi ako parent, hindi ko alam yung pakiramdam. Pero as a teacher lang din, hindi talaga okay na mag-walk out. Hindi okay. As a teacher pa lang, hindi na okay para sa akin. Pero lalo na as a parent, kaya itong mga gantong mga moments, gamitin na lang natin as an opportunity para mag-reflect din sa sarili. May nasabi ka bang masama sa parent mo? May nagawa ka bang mali kaya ka pinagsabihan? Diba? Hindi lang yung reaction nila. Meron kang action na ginawa, kaya meron silang reaction na ginawa din. Nakamit na sila lahat, sir. Tayong dalawa na lang. Nakikinig pa yan sila. Magsalita ka. Ano? Anong grade ka na? Sino po? Ikaw? Grade 8 mabini po. Advisor ko po si Mama Aisa. Kaya pala. Hindi ako familiar sa boses mo. Ayun, hindi talaga okay na mag-walk out. Pwede po magsalita rin dun sa sinabi ko. Hajer? Lex or yung username mo Lex, diba? Pwede naman siguro like, diba, pag pinapagalitan ka, hindi ka na lang lalabas. Like, hindi ko sinabi na kung pakinggan na, like, pag may sinasabi yung parent mo, like, parang huwag mo na lang damdamin. Ganon. Sorry kasi din ako. Parang hindi ka tinalabas kung punta ka sa tropa mo. Hindi Isa ko pa alam. lang, sir, pwede po magsalita. Kim? Saka, kuya, isipin mo na lang kung wala yung magulang mo, saan ka titira, di ba? Tulad nung sinabi nga ng nanay ni Maristela, salaminin mo yung sitwasyon. Kumbaga tanawin mo yung utang na loob. Dapat may utang na loob ka sa mga nangyayari sa iyo ngayon. Kasi kung wala kang magulang, saan ka pupulutin? Kaya, ang tanging mabibigay na lang kumbaga, ang mabibigay mo na lang para sa magulang mo is yung respeto kasi nga bata pa tayo. Wala pa tayong alam sa buhay natin. At saka, ang magulang kasi, hindi naman yan para tayo. Hindi para
Hindi para mapariwara yung buhay natin. Ginagawa nila yun para ituwid tayo sa mga mali nating ginagawa. Kasi kapag nagpatuloy tayo dyan, isasasalamin din sa kanila yan. Sasabihin ng mga tao, ay ganito pala yung kaya siguro ganito yung ugali nito kasi yung magulang yan, walang take sa kanya. Hindi siguro yan inaalagaan hindi yata inaalagaan na maayos yun sa kanila. Kaya, ayun kuya. Kung ginagawa mo pa rin po yan ngayon, mag-isip-isip ka po. Hindi na po masyado. Sa ngayon po, minsan na lang po pinapagalitan. Dagdag ko lang doon sa sinabi ni Mama. Kasi di ba ang sabi mo, nag-walk out ka kada pinapagalitan ka. Hindi, minsan lang po pag dinadamdam ko talaga yung sinasabi nila na ganun. Basta umalis na lang po ako. Nililiba ko Ilang taon lang. ka na ba? 14. 14. Kay Dara ko lang. Kasi, ganito na lang siguro, much better na gawin mo pag pinapagalitan ka tapos dinadamdam mo. Siguro mas okay na lang na pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Tapos, parang gawin mo yung lesson. Tapos, para mag-improve tsaka mag-grow ka din. Instead of walking out sa sarili mong magulang. Kasi tama nga naman si Mama, nakakabastos nga. Na, syempre para sa'yo rin naman yung sinasabi ng magulang mo sa'yo, tapos mag-walk out ka. Tama nga naman, no. Sabi kasi nila, ganun na gawin ko eh. Ganun ginagawa mo parang mas pinapalala mo lang yung sitwasyon mo nun. Papa. At saka parang mas naniniwala ka pa sa sinasabi ng iba kaysa sa magulang mo. Ibig sabihin, nagpapa-influensya ka sa kayo lang. Hindi naman po masyado. Ako pag pinagsasabihan ako or pinapagalitan ako. Pero hindi na ako pinapagalitan. Hindi na ako pinapagalitan kasi parang hindi na kami masyado nag-interact or nag-communicate kasi medyo busy ako. So matagdakay lang kanila pag sabay-sabay. So nag-interact kami gano'n. Pero dati nung pinapagalitan ako, parang katulad ako kay Faith. Kasi parang pinapasok ko sa tenga ko yung advice. Tapos ilalabas ko siya din. Ipapasok ko sa iba yung advice sa akin ng parents. Kasi yung minsan pag nakakasakit na yung magulang ko, hindi po yung ganun ginagawa eh. Parang hindi po yun maalis sa utak ko na ganun po yung sinabi nila. Yung sinasabi niyo po na pasok sa kaliwang tenga, labas sa kabila. Sa akin po kasi iba eh. Hindi po lumalabas. Ano lang po, umistay po siya sa utak ko. Pero na-try mo na bang sa kanila, mag-reach out? Masinsinan? Hindi talaga. May gusto sabihin si Mama dun sa sinabi ko sa'yo na pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Di ba sabi mo sa'yo, pumapasok ko lang pero hindi mo na ilalabas. May sasabihin daw siya. Hello. Payang magulang. Hello. Hello po. Payong magulang lang ha. Apa. Ang sa akin lang, kung halimbawa ipinapasok mo sa tenga mo, hindi mo mailabas sa kabila, ganito gawin mo. Ang nanay mo may nagtatrabaho ba? Apo, SW po. Lola ko na lang po kasama ko dito. Ang lola mo na lang. Kaya siguro, mas ka sa lola mo, okay sa magulang mo. Apo. Kasi ako laking lola rin ako. Pero hindi ako ganyan sa kasi wala na akong nanay wala na rin akong tatay. Laking lola ako pero hindi ako ganyan sa lola ko. Hindi po sa lola ko. Sa mama ko po. Oo, kasi nga laking lola ka ngayon. Kung halimbawa
ano ka sa magulang mo kasi. Kaya ka siguro kinakagalitan, may ginagawa kang mali. Minsan po wala naman pa eh. O eh, bakit ka pagagalitan kung wala kang ginagawa? Hindi ko rin po alam sa kanila. Si mama po kasi... Ngayon, halimbawa, day off ng nanay mo, di ba, nagtatrabaho. Hindi kayo nagkakabanding? Hindi po eh. Minsan lang po siya umuwi dito. Mga halimbawa, ayun po. Ngayon po siya pumunta sa pinagtatrabaho niya po sa ibang bansa. Makakabalik po yun siya after 3 years. Or Kasi nga hindi ka kasi siguro laki sa nanay mo, kaya ganyan ka. Tama. Malayo ang loob mo. Since grade Pero kung halimbawa, since na nauwi siya, hindi ka talaga ano sa kanya? minsan lang po kami nagkausap ni mama. Parang... Pero yung sama ng loob mo, hindi mo sinasabi sa lola mo. Hindi po. Ngayon, ang gawin mo ganito. Bilang tayo ng magulang, at walang magulang mo sa'yo, nandiyan ka sa lola mo, yung sama ng loob mo, ilabas mo ngayon sa lola mo. Hindi ko po kaya. Kayanin mo, kasi kapag hindi mo inilabas yan, sasabog yan. Mag-open siya sa lola. Mag-open ka sa lola mo, kung halimbawang ano yung ano mo sa nanay mo, sa magulang mo, i-open mo ngayon sa lola mo. Kasi ang lola mo, ang magsasabi yan sa magulang mo. Hindi na po kailangan natin. Ay, hindi dapat ganyan. Ibang katwiran mo kasi. Ako. Hindi mo mailalabas yan hanggat hindi mo na ikakwento sa lola mo. Kasi kung hindi mo makaya sabihin sa magulang mo, ang lola mo ang magkakwento niya sa magulang mo. Na ikaw may sama ka ng loob na ganito, ganyan. Kasi hindi mo mailalabas yan, mahirap ipunin eh. Kikimkimin mo lang yan, lalo ka mahihirapan. Sa edad mong yan, mahihirapan ka. Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo sa lola mo, halimbawa na nagkakabiro kayo ng lola mo, ganon, tapos nagkakwentuhan kayo, i-ano mo, ikaw ang unang mag-open. Hindi mo kailangan kimkimin yan. Mahirap. Hindi, baka isang araw di mo malayan. Bigla ka na lang ano dyan, yung halimbawa, mag-suicide na hindi nila alam yung dahilan kung bakit. At least kahit pa paano malaman ng lola mo at parating sa magulang mo. Malalaman yan kasi nga, gawa ng pag naikwento mo, sasabihin ng magulang mo, ganun. Kasi nga, malayo siya sa'yo, hindi mo siya nakakabanding, hindi kayo nagkakasama ng matagal. Lola mo na lang ang pag-asa mo, ilabas mo yan, wag makinikimin. Apo. Kasi minsan iisipin mo na ganito ang gawin ko, magbibigti ka, magsisuicide ka, magpapakamatay ka kung anong dahilan. Hindi ganon. Kasi minsan pag ganyan hindi mo na ilalabas, kung ano ang isipin mo, maniwala ka sa akin. Kailangan mong ikwento sa lola mo yan para siya magsabi sa magulang mo. Thank you po. Kasi itong anak ko si Babe, sasampol ko sa ito yung bunso ko Minsan ito sumasagot sa akin, pabalang. Kasi ako nagtatrabaho ako, gabi na lang kami nagkakasama niya. Minsan dadating ako tulog. Igisingin ko, papakainin ko, ayaw, pero may pagkain. Inabukasan kakain. Ngayon, pag sumakit ang tiyan, sino may kasalanan? Siya rin po. Minsan pagagalitan ko, sumasagot sa akin, pabalang. Pagagalitan ko, magtatampo, magkukulong sa kwarto, hindi kakain. Iiyak na lang basta. Pag sinabi akong lumayas ka, lalayas. Saan din uuwi? Samahin niyo po. Kasi pag may nangyari sa kanila, ako, bilang magulang, palalayasin ko, syempre, matigas ang ulo, ayaw sumunod. Pag pinalayas ko, lalayas siya. Pag siya may nangyari sa kanya, sinong may kasalanan? Siya rin po. Pangaral lang ako bilang magulang sa'yo Sabihin mo yung sama ng loob mo sa lola mo na makarating sa magulang mo. At least kahit pa paano mabawasan yung dinadamdam mo. Mabigat kasi. Tanongin kita, hindi ka ba nahihirapan sa sarili mo? Medyo nahirapan na rin po. Ngayon, bago ka matulog, magkwento ka sa lola mo.
Kung ayaw mo sa ibang araw, yung nag-uusap kayo ng lola mo, yung ba nagbibiroan ba kayo, nagbabandi kayo ng lola mo, pag kumakain kayo magkasabay, tapos nagtatawanan kayo, i-open mo ngayon sa kanya. Opo. Ngayon, kung ayaw mo, ayan, andyan ang teacher, bilang pangalawang magulang, ilabas mo lahat sa teacher mo para mapayuhan ka. Mahirap yung tinatago, lalo't lalaki ka. Opo. Marami na akong na anong ganyan na bigla na lang magbibigti, magpapakamatay nang dahil sa problema. Mahirap yan. Ako nga wala nang magulang, wala na ring lola, namatay na lahat. Sariling sikap ko ng mga anak ko ngayon. Mahirap maging ama't ina, lalo ikaw may magulang ka pa. Hanggat andyan ang magulang mo, ano ka na, umpisaan mo na magkwento. Para gumaang-gaang yung pakiramdam mo. Huwag mong kimkimin, huwag mong suluhin. Hindi ka nag-iisa. Gano'n na lang gawin mo, ilabas mo yan, mag-open ka. Kung pwede nga lang, umiyak ka gawin mo Hindi po ako naiyak, hindi po ako sanay. Huwag kang maging matigas. Bata ka pa, marami ka pang mararating, marami.